si Katrina Maria Mesa at sa bidyong ito, ating tatalakayin ang kasaysayan at kasalukuyang kalagayan ng ating wikang pambansa. Ang wikang pambansa o ating wikang Pilipino ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Mula sa pagiging isang simpleng wika ng isang rehiyon, ito ay naging simbolo ng ating pagkakaisa at paglayan ng ating bansa. Ang pagsusbong ng ating wikang pambansa ay nagsimula noong panahon ng Espanyol. Ang Tagalog, bilang pangunahing wika sa Luzon, ay nagsisilbing tulay sa komunikasyon sa iba't ibang rehiyon. Ano magsimula ang kalayaan? Ginamit ang Tagalog bilang wikang pagkakaisa at paglalaban. At noong mga taong 1957, na siya na itinalaga na ang wikang pambansa na nakabatid sa Tagalog. Ang layunin nito ay magkaroon ng isang karaniwang wika na magagamit ng lahat ng mga Pilipino. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay isang salamin ng mahaba at komplikadong kasaysayan ng bansa, mula sa unang katutubong wika hanggang sa pananakop ng mga Espanyol at Amerikano. Ang wikang pambansa ay nag-e-evolve at nagbabago upang maipakita ang pagkakaiba at pagkakaisa ng mga Pilipino. Noong 1959, ang wikang pambansa ay pinalitan ng pangalan ng Filipino. Ang pagbabagong ito ay naglalayang ipakita ang wikang pambansa ay hindi lamang para sa mga Pilipino o Tagalog, kundi para sa lahat ng mga Pilipino. Ang kasaysayan ng wikang pambansa ay isang paglalakbay sa paghahanap ng identidad. Mula sa sinaunang mga katutubong wika hanggang sa pagpapalaganap ng Kastila at Ingles, ang wikang pambansa ay nag-evolve at nagbago upang maipakita ang pagkakaiba-iba at pagkakaisa ng mga Pilipino. Kalagayan ng wikang Pilipino ay isang pagitan ng pag-unlad at drama. Bagamat nakamit na ang lahat ng kumpay sa mga pagpalaganap at pagpapatipan nito, mayroon din mga hamon na pinaharap ang wika sa pagiging tunay na wikang panahal. Ang pagsisikap ng pamahalaan ng mga institusyon at ng mga mamamayan ay mahalaga upang mas mapabuti ang kalagayan ng wikang Pilipino at mas mapaunlad ang paggamit nito sa iba't ibang larangan. Ang wikang Pilipino ay patuloy na ginagamit ang iba't ibang larangan tulad ng edukasyon, pamahalaan at media. Sa panahon ngayon ay ginagamit ang teknolohiya at globalisasyon sa wikang pambansa at patuloy na nagbabago at Sa paglipas ng panahon, ang wikang pambansa ay patuloy na sumunod. Nagkaroon ng mga pagbabago sa gramatika, bokabularyo at paggamit. Nagkaroon din ng mga bagong salita at ekspresyon na bumula sa iba't ibang relihiyon ng Pilipinas. Ang paggamit ng wikang pambansa sa edukasyon, media at pamahalaan ay nagbigay daan sa pagpalaganap ito sa buong bansa. Ang kalagayan ng ating wikang pambansa, mahalaga ang pagpapalakas ng edukasyon sa wika, pagpapalaganap nito sa iba't ibang larangan, pagtataguyod ng pananaliksik, at pagpapalakas ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang pagsisikap ng bawat pamahalaan, mga institusyon at mamamayan ay mahalaga upang makatulong sa pagpapaunlad at paggamit ng ating